itong si Chase, itsura pa lang, takot itong makulong. O sapagkat siyang unang-una na tumiklop ang bayag. Hindi ba ga? Imagine. Ay, nako talaga. Sabi ko nga, may anak na ba itong si Chase Escudero? Meron na daw. Hindi, wala akong personal na anumang naisabihin. Pero, Chase, yan ba ang ipamamana mo sa iyong mga anak? Ang iyong karuwagan? Oh, di ba ga? Ayaw niya kasing makulong. Kaya kung merong sinasabihan ng duwag, itong si... sino ba nagsalita na? Si Raffy Tulfo ba? Kung may sinasabihan ng duwag si Raffy Tulfo, hindi si Cayetano yun. Ang dapat niyang sabihan pala doon ay itong si Chase Escudero. O sapagkat siyang unang-una na tumiklop ang bayag. Hindi ba? Ay mabuti pa kahit papano. Sabi doon sa isang nabasa ko, mabuti pa pala itong si Jingo Estrada kahit na papano. Ha? Mas pinili ang makulong kesa mag-traidor sa mga kasamahan. Ito kayang si Senator Joel Villanueva. Hindi kaya ito umatras kapag sinampahan na ng kaso. Diba? Sila yung mga nandyan eh. Pag nangyari yun, lilipat ba kayo o makukulong kayo? Nagatid sa oras na alas 5:30 na ho ng umaga. Sinupalpal naman ni Senadora Amy Marcos ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na bumalik na sa trabaho ang mga senador matapos ang kaguluhan sa Senado. Ayon kay Senator Amy, anuman umano ang sabihin o gawin ng Pangulo ay hindi ito sinasang-ayunan ng publiko. Batay sa pinakahuling SWS survey na nagpapakitang negatibo ang kanyang satisfaction rating. Iginit din ng senadora na tuloy-tuloy ang trabaho sa Senado sa pamamagitan ng mga committee hearing at nagpapatuloy na proseso ng impeachment. Dagdag pa niya, nakatakda na rin ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee upang talakay ng umano'y flood control scandal ngayong araw. Kaya lang ang problema nga, papaano kung gawin yung ginawa nung araw nung matandang Marcos na isinara ang lehislatura, sinara ang Kongreso at isinara din ang Senado. Anong gagawin kaya? Ano kaya ang mangyayari? And what are we going to do bilang mga malayang mamamayan ng bansang Pilipinas? Anong gagawin natin? Sabi nga ni El Nido Palawan, gano'n na lang ba? Ganon na lang ba? Hayaan na lang ba natin? Ako, pareho tayo ng tanong eh. Lalo ngayon na sinasabi nung mayorya, ngayon, siguro tawagin ko na lang na Bendalo at saka Prolo. Prolo ay itong sila Cayetano. Bendalo ay di itong sila Tito Soto, ginigit ho ng Bendalo kasi nagpasimula daw ho ng bangayan sa Senado ayun hong ang tawag dito ay yung baliktad na tinatawag na kung hindi dahil sa Bendalo ay hindi naman magkakaroon ng kaguluhan sa Senado. Hindi ba ga? Sabi nga naman ito, yung magkapatid na Tulfo, binanggit din dyan, na madalas magpahayag ng mga maanghang na kritisismo sa halip na magpalabas ng totoong issue. Pero may kasamang Bendalo. Di ba? Yung pagpapakulong dito ka ng Chase Escudero. Yan ang sinasabi ni Magtayban. Ano tawag dito doon sa tanong kanina? Na to what expense ang paglabas nitong si Chase Escudero? Absuelto ba sa kaso o magkano? Sabi nga yung magkanong issue tapos na. Pero tutuluyan ng kaso itong si Chase Escudero. Makukulong. Di ba? So ngayon, paglabag sa election offense yun yung itutuloy na kaso. Hindi ko alam kung anong ikakaso ng ombudsman. Pero, siyempre, nakitaan ng kahit ng kapirasong butas, palalakihin nila yan. Para nang sa ganun, mabawasan yung mayorya. Di ba? Itong si Chase, itsura pa lang, takot itong makulong. Kaya kung merong sinasabihan ng duwag, itong si... sino ba nagsalita na? Si Raffy Tulfo ba? Kung may sinasabihan ng duwag si Raffy Tulfo, hindi si Cayetano yun. Ang dapat niyang sabihan pala doon ay itong si Chase Escudero. Sapagkat siyang unang-una na tumiklop ang bayag. Hindi ba ga? Imagine.
Ay, nako talaga. Anong ibig mo sabihin? Ano pala yan? Hindi yan personal na dahilan? Ay, ano pala yan? Ha? Ano pala yan? Ayaw niya kasing makulong. Ay mabuti pa kahit papano, sabi doon sa isang nabasa ko, ay mabuti pa pala itong si Jingo Estrada kahit na papano. Ha? Mas pinili ang makulong kesa mag-traidor sa mga kasamahan. Abante Pilipinas! Kaya sabi ko nga, may anak na ba itong si Chase Escudero? Meron na daw. Hindi, wala akong personal na anumang naisabihin. Pero, Chase, yan ba ang ipamamana mo sa iyong mga anak, ang iyong karuwagan? Oh, di ba ga? What more this group could offer para sa iyo? Ano? Ang tanging may aalok lang namang nila sa iyo ay yung hindi ka makasuhan o bigyan ka ng pera. At pag tinanggap mo yung pera, lalo ka namang mababaon. Ang mas maraming maiaalok sa iyo na bagay sa palagay ko, yung iniwan mong grupo. Di ba? O ngayon, minority. Sabihin ninyong minority ngayon itong grupo ni Cayetano. Paano mangyayari yun? Eh samantalang siya pa rin ang Senate President. Hindi nga ninyo mapatanggal. Bakit? Sapagkat wala kayong bilang. Di ba? Sabi niya, makabuo lang kayo ng 13 o 13. Hindi niya na kailangan mag-eleksyon. Inyo na. Hindi ba ga? Abante Pilipinas! Kaya lang, napaka-risky ng hamon na yan. Napaka-risky ng hamon na yan. Ito kayang si Senator Joel Villanueva. Hindi kaya ito umatras kapag sinampahan na ng kaso. Diba? Sila yung mga nandyan eh. Pag nangyari yun, lilipat ba kayo o makukulong kayo? Abante Pilipinas! Posibleng magkaroon na naman ng kaguluhan sa Senado. Itong sinabi ng veteranong kolumnista na si Montulfo, kasunod ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na hindi dapat kumurap ang publiko dahil may malaking magaganap sa Senado. Kalakip ng post ni Montulfo ang isang abiso tungkol sa isang malaking protesta na humihikayat na magsama-sama para suportahan ang independent majority sa Senado. Nakasaad din sa abiso na mahalaga ang presensya ng publiko dahil ito na ang huling laban para sa katotohanan. Abante Pilipinas! Manong Mon, I respect you as one of the, sabi nga, ay veteran anchor and columnist, di ba ka? Na media personality. But if I were you, siguro naman pansin mo, ginagamit lang ng mga veteranong senador itong dalawa. Si Senator Rafi at saka si Senator Erwin. Sila lang ang pinangangaw-ngaw ng dalawa noon itong grupo nila eh. Ba't yung mga kasama niya tahimik? Pero silang dalawa, silang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Bakit? Lalo tuloy na halata na sila ang merong personal na interes na mabawi itong mayorya dahil doon sa mga issue. Partikular doon sa flood control scandal na kinasasangkutan ng anak ni Senator Rafi. At saka yung binanggit ng Brave 18 na mga maletang ibinigay kay Erwin Tulfo. Yung pagpupumilit nila at patuloy nilang pag-iingay hinggil sa bagay na yan, lalong nagpapalakas sa hinala ng ating mga kababayan na totoo nga ito. Hindi ba ka? Kasi kung wala kang dapat itagot, wala kang kasalanan, sorry lang, talo tayo eh. Di sila naman ang majority, tayo naman ang makinig. Di ba? Yun lang yun eh. Pero sa ginawa ninyo sa simula't-simula ng maupo itong si Cayetano, isang maliwanag na tila pag-amin na kayo ay merong personal na interes sa mga nangyayari na ito. Abante Pilipinas! Tinabla ng Sandigang Bayan ang apela ni dating House Speaker Martin Romualdez. Naalisin na ang precautionary hold departure order o PHDO laban sa kanya. Sa 12 pahay ng resolusyon na inilabas noong June 1, sinabi ng korte na walang sapat na merito ang motion upang ipawalang visa and travel restriction. Iginit ni Romualdez na nilabag ang kanyang karapatang bumiyahe dahil wala pa ng preliminary investigation at probable cause sa mga reklamong isinampan laban sa kanya. Pinaliwanag din ng korte na ang probable cause ay hindi pa ebidensya ng pagkakasala kundi sapat lamang na batayan para ituloy ang kaso. Tinanggihan din ng korte ang aligasyon na wala siyang intensyong tumakas dahil nabigo umano siyang magpakita ng sapat na ebidensya kabilang ang medical records upang suportahan ang kanyang dahilan ng pagbiyahe. Abante Pilipinas!
May balak talaga, no, ha? Yung mga ganyang pagpupumilit, talagang may balak yan. Pag nakalis yan, wala nang balikan. Kaya wag ninyong paalisin sapagkat yan na lang ang pinakamalaking witness na meron tayo. Ha? Siya na lang ang pinakamalaking witness na meron tayo. Bakit ay ninyo? Nagbanta, di ba ka? I will not go down alone. Abante Pilipinas. Sabi pa niya, ang mga bagay na ito ay hindi lamang gawa ng lehislatura, kundi ng ehekutibo. Abante Pilipinas. Diba? Hindi yun eksakto, pero gano'n ang pagkakasabi. Hindi yun eksakto. Sinasabi niya, teka muna, bago ako, may andyan pa executive department? Andyan yung presidente. Sige, patunayan ninyo sa isa't isa. Kaya lang ang ginagawa kasi nito magpinsan na ito, pinalalaki ng pinalalaki, pag medyo naiipit na, lalabas na naman ang pangalan ni Romualdez. Pagkatapos, pagpipiestahan na naman ito ng media. Abante Pilipinas. At pag nagpiesta na, makakalimutan na naman ang bahagya yung issue, lalo na yung gulo dyan sa Senado. Yan. Hanggang mamukat-mukat mo, ala na pala si Cayetano, nakuha na nilang lahat. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas.